A. Right. Amen. So the parents are responsible to bring the Lord's grace into their homes. Kung ang atong pamilya, kanunay mag-away ang bana o asawa, walay grasya ng panimalaya, walay grasya ng pamilya, wala usab na'y panalangin. Kaya ang panalangin sa Biblia sama sa salampati. Mutalikod ka, mutugpag, trayog doon, mulupad siya. Gupot-pod na kahintang, mulupad. Igurana ang panalangin ug ang grasya sa atong Dios. Nang kung gusto daw kalinaw, grasya, panalangin sa atong pamilya, sa atong panimalay, kinahanglan una ang bana ug asawa magtiayon yun, magtiuyon yun. Dili kay magsigig away, magsigig sumpaki. Atong responsibility dadto nato ang panalangin sa Dios diya sa atong balay. Kinsay mabulaan, mga igala, mga igsoon, mao ang atoang pamilya ug ang atong mga anak. Roman numeral 9. If we take the Lord's way, He will fill us with His joy. Amen. Bisan pataliwala sa kinabuhi sa kaminyoon, dunay daghang mga problema, mga circumstansya. Pero si Paul, nag-encourage nato sa Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Busa bisan ang atong kaminyoon, dili hapsay, dili perpekto, pero magkalipay ta diha sa atong Ginoo. Mao ni ang pag-apply ni Kristo diha sa kinabuhi sa kaminyoon. Pero dili nato ni ma-apply kung dili ta mahimong magtotoo ni Kristo. Aron nga mahimutang magtotoo ni Kristo, kinahanglan nga busogid ta nga ang atong Ginoo mao si Ginoong Hesus. In Romans 10:13, for whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Ni bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo mamaluwas. Kini nga pagtulunan, kining ma-apply si Kristo sa kinabuhi nato sa kaminyoon, ma-apply lang ni sa mga Kristohanon o sa mga magtotoo. Apali atong mapakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, dawata na ang atong Ginoo, di kala igsoon. So karon, moangyo ko nga manawag ta sa ngalan sa Ginoo katulog kay gayon. Sa Bisaya lang ta, o Ginoong Hesus, bisang manglingkod lang ta. Katulo, mga igala, mga igsoon, magdungan ta. 1, 2, 3, say. O Ginoong Hesus! O Ginoong Hesus! O Ginoong Hesus! Human nga nituta sa ato ang Ginoo para hingpit na nato siya madawat, dayon dunay pruwiba, dunay ebidensya, pamatuod nga nidawatas kinabuhi sa atong Ginoo. Mo na ang Marcos 16:16 kaingon, he who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe shall be condemned. Ang atong pagtuo ni makita, sama sa pagigugma sa duwa, ang ilang gugma ni makita, pero dunay buwat nga gipamatuda nila, mao ang pagpakasal. Pinaagi sa pagpakasal, gipamatuda nila nga naigugma sila sa usag-usa. Alam nato ang atong pagtuo dili makita. Pero pinaagi sa bautismo, muna'y pangimatod, ebidensya nga kita dunay pagtuo sa atuang Dios. Yatong wala pa mudawat sa atong Ginoo, dawatan na siya, nasayod ta nga nituo na kaniya, o nituo na kaniya pamatudi na para makumplito, pinaagi sa pagpabautismo. Doon natin mga igsoon din silang Brad Rex, silang Brad Johnny, silang Brad Sume. Doula lang ninyong mga igala, mga igsoon. So, salamat sa Ginoo. Dugang tangmuan po sa Ginoo may tungod sa pag-apply ni Kristo diya sa kaminyoon nato mga igsoon, sa pamilya, bisan pa mga igsoon, sa relasyon tali sa bana o sa asawa. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Nindot kayo ang mensahe sa atong igsoon tungod kay nag-isgod siya kalagot sa kaminyoon. Usa na siya 5 ka pulong gingon ganina, no, atong taning matiman-an, no? Mother Zubinar o Sister Aurelia, atong timan-an ang 5 ka pulong. Sa to una,
Ikinahanglan kamaota musulti sa atong kapikas o I love you. Ikaduha, ikinahanglan kamaota musulti o thank you. Kung manugo ta sa atong kapikas, kamaota moingon o please. Kung masayop ta, kamaota moingon o sorry. Then kung nangayog pa sa ilo atong kapikas, kamaota moingon o Forgive me. forgive. Oh, Ginoong Jesus. So katong lima mga igsuon ato dito i-practice. No sa ako dili pa pud dugay kayo nga naminyo na. Napod koy pipila pod ka no? Tuig nga kasinatian sa kaminyoon dili gyud lalim. Usa ang igsuon naghatag sa reminders alang sa mga ulitaw ug mga dalaga. O naghatag po ng atong igsuon og pagpahinumdom alang sa atong mga igsuon nga minyo. Ako, time, no? Natalo ko sa igsoon yun siya nga, katong ingon na lang nga, tubig o kalayo, Brad. Kung masuko ang isa, kinahanglan, mahimo ka tubig. Dili ta mahimo kalayo. No? Dili to, paigo mga igsoon. Di kinahanglan di ay, nga ang Ginoo yun, mo'y mubuhat sa aton. Bisan pag-unsaon mo pailog, taman ragitag katulog. Magsige kasuko imong asawa. Magsige ra kag pailo. Pero naagi utlanan. Muna gingon nga tanang dalan, naagyoy utlanan. Pero kung wa kay kinabuhi sa Ginoo, di ka kabalo, mutawag sa ngalan sa Ginoo, putol gyud, no? Bugto gyud ang pisi. Kaya pa si Brad Lucio isang pagpisi sa barko mo himuon cord sa imong kaminyoon. Kung mawala ng gugma sa Ginoo, bugto gyud. Usa kinahanglan ay natong i-practice to mga igsoon. No, nalang ko i-share po mga igsoon, may tungod sa ang kinabuhi nga gikinahanglan alang sa maayong relasyon. Na mao ni nga verse anak kita ani, kabalo kita ani. Ingon siya, Efeso kapitulo 5 bersikulo 22 ingon siya. Asa 21, pinasakupay mo sa usag-usa diha sa kahadlok ni Kristo. Giuna gyud ni Kristo. Then 22, iuna ang asawa. Ingon siya, mga asawa, magpasakop mo sa inyong kaugalingong bana, ingon sa nagpasakop sa Ginoo, kay ang bana maoy ulo sa asawa, maingon nga si Kristo maoy ulo sa iglesia, sanglit siya mismo maoy manluluwas sa lawas. 24, apan maingon man sab nga nagpasakop ang iglesia ni Kristo, magpasakop sa punta ang mga asawa sa ilang bana diha sa tanang butang. Pero naay balos. Ingon siya, ko, mga bana, higugmaa ang inyong asawa. Maingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia o gitukyan ang iyang kaugalingon alang niya. Amen. Usa bana, kung gusto ka na mahigugma ang, no? Magpasakop imong asawa sa imuha, higugma hapon. Bana, kung gusto ka nga musugot perminti ang imong asawa sa imong isulti, ipakita nga nahigugma kaniya. Kaya kung dili makita sa asawa nga nahigugma kaniya, mangyam-id ra na. Ha? Samot na, no? Ingon sa ang igsoon, samot na ingon talang, realidad man jud ni. Labaw-labaw gamay libil sa imuha ang imong asawa. Unya, grabe garbo ang bana. Ako na gyud bana ko penalong ka nako. Yang irantas atong asawa. Pero magpakita ka gugma. Ay, bisan pag unsay imong isulti. Moingon gyud na imong asawa, yes there. Amen kayo there. Ano man? Nakita man niya nga nahigugma kaniya. Then asawa po, kinahanglan niya magpasakop sa iyang bana. Aron nga higugmaon po ka sa imong bana. Naay, one time, ningon ang asawa, usahay, naapod may pagka-conflict sa akong asawa. Ingon siya, ikaw bataan ka ba? Ano siya? Naagi na, mag-abot din na. Ingon pa sa Brad Algin, one mantra. Ingon siya, ikaw gid ba? Maayo kay ka? Pertigid ni mong maayuhan. Pero di yung kakabalo. Ingon siya, kay na to'y butang nga amo ang ginalisan may tungod sa trabaho. Naana rin siya nga, himuani. Di ako po, medyo naapog yung garpo, at tinay ko.
Muflot yung kanan ko. Ako ang pamaagi mo yung gusto. Amawi, gusto. Imo ha? Murag, di nila kinamao. Pero siya, iyahag yung, sige na lang. Saktong din lang imo. Agoy, in the end, sa'yo pang yun. Medyo naamang yung conflict. Ningon rin siya, tanawa na. Maayong gugay ka. Kunya, inanay ko niya, susin ka sa'yo naman din ni paagi na. Inaniyon naman yung tao. Nga anong di magyug ka, maminaw lang ko. Then, nagka-realize ko, gahapon pa ni, nagka-realize ko, kiingnan nako siya, no? Ano ko, sus kasal naman ng mga tuwan. Nagbasa-basa ko, kinanglan ko na ma-apply ng iso. Na-remind ko, nga naingon rin siya sa kuha, inaning buhatan na ko, salamat sa Ginoo, na ako'y maayong asawa. Suko na kayo siya, di na gumutabag sa akong tawag. Suko na lagi. Pero kaya giniplayan ako siya, salamat ko sa Ginoo kay gihatagan ko niya maayong asawa. Gihatagan ko niya asawa nga kamao pud mo plano. Gihatagan ko niya asawa nga kamao pud di ay muhatag og paagi sa pamilya. Then medyo na hapuhay, no? Hapuhap ra. Pagtawag nako ito ba gabi? Naingon ra pud ko kunya nagkaon na ka. Isa kumana din. Naay inaana diay mga iso. No, kikinahanglan niya. Yung sa kung dili kita ka maong tanaw sa kahimtang nato, mapalabaw ra kita. Dili gyud, wala gyud kalinaw. Pero kung kamao ta, naa gyud kalinaw. Salamat sa Ginoo mga igsoon, pahinungdon dinhi alam nato. Amen. So, nasimulan na ito next soon ang marriage side. So, sa mga batanon po, doon na yung mga encouragement, especially sa gigamit nga, especially sa message sa itong brother, nagisgot siya may tungod sa marriage na i-hold siya in honor. So, mga igsoon, mga igala, especially sa mga wala pa namin nyo, gingon din we must hold marriage in honor. Kaya gingon sa itong igsoon kanina, marriage is a great matter in the Bible. Nga naman, tungod kay, mauni siya ang gisugo sa Ginoo nga sa tao. O kini, doon na siya duha ka mga purposes. Una, for humanity's propagation. Pagpasanay sa tao. At ikaduha, for the carrying out of His interest of the earth. So ang marriage mga igsuon, wala na siya gidesign para matuman ang atong mga tinguha. Kundili, sa usa ka bahin, alang ni sa pagpasanay sa tao o pag-carry out sa gitinguha sa Diyos aning yutaan. Mula salamat sa Ginoo mga igsuon, alang sa mga batanon, mahimo ni siyang sign, mahimo ni siyang warning, mahimo ni siyang guide nato mga igsuon nga ang marriage, no, dahil sa Book of Ecclesiastes, gingon dito, dunay panahon ang tanang butang. So, bisan ang marriage mga igsuon, naanay panahon. Muna nga dunay tulo ka, proper, ang gisgutan sa atong igsuon. Proper time, dayon, right time, right place, then right person. So, bisan diay mga igsuon ang marriage, ipakita di nga usapon di ka arrangement nga gitagana sa Ginoo. Kaya nga naman sa Genesis chapter 2 na-relate niya ang kasinatian ni Adam. Sa lihang wala pa si Eve. Mula ningon siya nga, it is not good for man to be alone. So, ika-aplika sab na siya sa atong Ginoo. That's why mga igsuon kini nga kabinyoon ni brother o ni sister, usa ni siya ka shadow nga nagpakita nga ang Diyos nagtinguha pud nga makabaton o hiniusang pangasawunon mga igsuon. Sa kita nga mga iya sa Ginoo, mga igsuon gingon dinhi, we are for the Lord and His interest, and our focus is on cooperating with Him for the fulfillment of His economy. Hence, we must recognize that our living and service to the Lord very much depend on how we
handle marriage. So, bisan sa marriage mga igsoon, doon ay prinsipyo nga gipakita sa atong Ginoo nga kinahanglan yung sundon. Sa daygon ng Ginoo mga igsoon, usani ka eye-opener nga dinato, dili lang sa mga minyo, but especially sa mga young people, mga igsoon, we must hold marriage in honor. Amen. Para sa pagpadayon mga igsoon, let us open our hymn. NS 158, Immersed in Thy Love. Amen. Immersed in Thy Love. Amen. Fresher than morning dew. Amen. Here I kept away from every earthly care. Amen. Such tender feeling. Amen. Cares by my beloved. Amen. You're the loveliest, much fairer than the Amen. Again, young people, please stand up. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mayong buntag mga igala ug mga kaigsuonan. Masalamat ta nga giimbitar ta niining atong duha ka igsuon nga pagayusahon karon. Mga kaigsuonan, sa Biblia ang tao dili maayo nga mag-inusara. Usa ihatagan gyud sa Dios og kapikas siya dan aron matagbaw siya. Sa dili pa ko mapadayon mga igsoon, manindog ta maputa sa atong Ginoo. Ginoo, nagpasalamat mi diha kanimo tungod kay ikaw ang nagplano sa among nga kinabuhi. Amen. Naglawom kami Ginoo nga nini nga maminsahe karon among kapanaminan Ginoo. Amen.
Nga buot gid ikaw makabaton mi sa imong kinabuhi ug sa imong kinaiya. Amen. Kay imong gihatag ang imong kaugalingon Ginoong Hesus. O kami nahimong natubos Ginoo. Aron ang tao ang gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Makabaton sa imong kinabuhi ug kinaiya. O sa ditong anay Ginoo mayusa kanimo. Mahimong imong pangasawunon. Magtagbaw sa imong gitinguha. Busa panalangini ang imong pulong niya kabutagon. Among ganing gisalig sa imong ngalan Ginoong Hesus. Amen o kami. Okay, manlikod na ta. Sa gininsahin na sa atong igsuon, Brother Aljen, nag-auhag siya nga kinahanglan makakita ta sa pamatigayon or plano sa Dios. Sa basahon sa Genesis, ang tao nga gibuhat niya nga si Adan, gibuhat niya sumala sa iyang kaugalingong dagway, kaya ang iya ring plano mahimong mapuy-an makadawat si Adan sa iyang kinabuhi, sa kinabuhi sa Dios. Isuta na sa atong igsoon kaganina nga si Adan naginusara dito sa tanaman sa Eden. Naana ang tanang mga butang. Nahimo na, naanaan na. Gidala si Adan dito. Pero sa tanaw niya, naghanduraw siya nga sa mga gibuhat sa Dios. Walay sama niya. Naamay mga mananap, mga baka, unsa pa dito nga mga mananap. Pero walay sama gyud niya mga igsoon. Apan gipakatulog siya sa Dios o dito sa iyang gusok gikuha ang babae. Og human sa iyang pagkatulog pagmata niya naanay babae. Og nideklarar siya, kini ang bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong mga unod. Mga igsoon, ang Dios diay nato dili katingalahan nga nianhi siya, nagpagkatao siya, namatay siya, o after siya namatayon, gilubong siya, sulod sa tulo ka adlaw unsay nahitabo, nabanhaw siya. Nganong nabanhaw siya? Kay buod day niya, iyang paambitan ang mga tao sa iyang kinabuhi, aron usa ka adlaw niya na makadeklarar usab ang atong Dios nga sama sa pagdeklarar ni Adam nga kini ang pariho gyud nako. Mga kaigsuonan, kung tanaw ninyo ang Biblia. Ang minyuan ni Adan, ang giminyuan ni Adan kinsa? Si Eva. Pareho niya sa kinabuhi o kinaiya. O matang sila sa Dios. Tanaw ninyo sa basahon sa Revelation chapter 19, naamay kami nyoon. Ang kaminyoon nga gisgutan dito mga igsoon, mao nga ang minyoan ni Kristo, ang pariho na niya, naanay kinabuhi o kinaiya sa Dios. Dini sa balaod sa yuta, dini sa balaod sa yuta, ang pwede kaslon, ang pwede magminyo, nga tahuron sa gobyerno, adunay sakto nga pangidaron. Buhat pasabot, naanay enough maturity. Sama po ni ana ang atong Diyos sa maabot na panahon na siya pangasaunon o ang makauban niini nga kasal kadturang mga nihamtong sa kinabuhi. Kitang tanan na atay responsibilidad sa paghamtong diha sa Kristohanong kinabuhi nga atong gidaladala karon. Nialagad ta sa Ginoo sa iglesia haita na atay responsibilidad. Mutubo ta diha sa kinabuhi. Mga kaigsuonan, ang unang nagkasal sa Genesis, unang nagkasal sa tao, isa, ang atong Diyos. Siya ang unang nagkasal. Munang ningon si Apostol Pablo sa Buhanon, Kapitulo 13, versikulo 4, nga ang tanang mga tao nga buot musulod sa kaminyoon moagi gyud og kasal. Nga naman mao ni ang pag-held of honor. Atong gitamod, gitahod unsa ang naa sa kasing-kasing sa Dios. Mga igsoon, kung dili ta mutahod sa kasing-kasing sa Dios, sa balaod sa Dios, ilalam sa balaod dinhi sa panggobyerno,
niingon ang Hebrewanon 13:4. I-judge ta sa Diyos. Hukman ta sa Diyos. Busa, di kinahanglan di ay ang atong pagpailalom sa pangagamhanan sa Diyos uban sa pangagamhanan sa panggobyerno dinhi sa yuta. Kining atong mga kaigsuonan karon nga mosulod sa kaminyoon, ni-apply sila sa ilahang marriage certificate ni atong November 3 o niabot siya December 3. So niagi gyud sila mga igsoon sa proseso nga kinahanglan agian sa mosulod og kaminyoon. Busa magpasalamat ta kay giimbitar ta niining ilang mga plano sa pagminyo sa kaminyoon. Brad, kinsa may una gyud ninyong giimbitar kay mosulod naman mo sa kaminyoon? Kinsa una ninyong giimbitar diri? Ha? Ako? Ang una yung imbitaron, katong dili pa mosulod og kasal. Ang unang imbitaron, musulod na gani mo sa kaminyoon. Kinsa unang imbitaron? Ang Diyos, ang Ginoo. Mao'y unang imbitaron yun nato mga igsoon. Mao'y pinaka-importante nga imbitaron alang sa pagsulod diha sa kaminyoon. Alang sa kasayuran sa tanan, kining inyong ulipon nga igsoon, na ako'y lisensya sa pagpangasal sa tibuok Pilipinas, pwede ko makakasal. Kaya na ako'y gikuha nga requisitos gikan sa gobyerno nga makakasal ko. O ang akong pagkasal, kung makakasal ko, ang uban ngayon sa lagpila na taripa ni mo, Brad. Mga igsoon, wala may bayad kaming mga Kristohanon mga sal. Libre na mo ning ipangalagad ngadto sa mga tao. Labi na yun sa mga igsoon diri sa iglesia nga nangalagad sa Ginoo. Mga igsoon, di kinahanglan nga magpasakop ta dinhi sa pangagamhanan sa yuta. Ang mga igsoon nga mosulod sa kaminyoon karon alang sa kasayuran sa tanan. Palihog kog tindog kamong duha, sister. Alang sa kasayuran sa tanan, kini si Brother Jovinard Dalama, anak nila ni Brother ni Abdul Bituka Dalama o ni Alita Tusan Kusal. Nagong tindog, sister, Brad. O alang sa kasayuran sa tanan, kini si Sister Aurelia Yuba, anak nila ni Brother Somil Bangit Yuba o Elena Lapisan Puri. Apan wala naman si Sister Elena, naa si Sister Ihan Santos alang sa pagbarog isip ginikanan ni Aurelia. Mga kaigsuunan, alang sa mga ginikanan nga niya karon, nasayod ko nga kini si Jovinard inyong giampingan, inyong giatiman, pero angay po ninyong masayran nga dili gyud siya pwede magpabilin sa inyong poder. So niining adlaw karon, Brad, mauni ang sinugdanan nga mubiya na ka sa imong papa o mama. Kaysa Mateo 19, ang lalaki, Brad, mubiya gyud sa iyang mama o papa. O muipon sa iyang asawa. O silang duha, mahimo ng usa ka unod. So alang usab sa mga ginikanan ni Sister Aurelia, nasayod ko labi na ni Brad Somil, inyong giatiman, inyong gi-eskwela,
giampingan unta Brother Joe. Giunsa pagmahal ni Brother Somel ang iyang anak, ang ilang anak o sayang auntie Brad. Sama po unta ngayon anak ka nga mag-amping ngadto kang Sister Aurelia. Karon nagabuntagon inyo nang suportahan gyud ang inyong mga anak. Dili madugay mo man kung deklaran ani si Brother Jovinard, anak nila ni Brother Abdul, o dili lang siya ang inyong mahimong anak, kundi pati na si Aurelia mahimong inyong mga anak. Kung giunsa ninyo pagmahal si Jovinard, mausap unta ang pagmahal ninyo kang Aurelia. Mausap kang Brother Somel o kang Sister Ihan Santos, kung inyong gimahal, giampingan, mausap ang inyong pag-amping ni Jovinard. Sugod nining adlaw si Jovinard kapamilya na sa mga puri o gyuba, o si Aurelia kapamilya na sa kusal o sa dalam. Usa niining adlaw musulti kay kunta mo nila, kung asa mo malipayon mo suporta gyud mi ninyo. Amen. So salamat kayo. Di pwede naman malikot. Salamat kayo, brother. Okay, pareho kong tindog sa mga ikaduhang ginikanan, mga major sponsor, Nino o Ninang. Brad, Sister, lantawag ninyo ang inyong mga ninang o ninong. Nganong kamoy gipili ni ining duha nato kay igsuon? Kay kamo makatabang nila panahon sa naa sila ikalisod. Dili lang sa pinansyal, ilabi na sa mga tambak. Kay daghang mga nagbulag karon, mga bagong gikasal, magtiayon. Pero pag adto sa ninong o sa ninang, muingon man ang ninong, ay na, sige magkagpuyo anak. Ili sila, daghang nagsayal. Sige magkakuan na, ay kanalakiha, kadaghan pang nagkarsunis. Mga kaigsuonan, ikinahanglan usab ninyo ang hustong pagtambak. Kaya ang ilang kaminyoon, dili lang nagdipindi nilang duha, dili lang nagdipindi sa mamagpapa, sa babae o sa lalaki, kundi nagdipindi usab sa mga ikaduhang ginikanan. Usa mapasalamat mo kay giisip mo nila nga mga ikaduhang ginikanan. Amen. So salamat kayo mga major sponsor, ninang ug ninong. Unta, dili lang balay ang inyong i-open kung naa sila problema. Lakip na ang inyong bulsa. Amen. So salamat kayo mga igsoon niini nga kahigayunan karon nga kinahanglan masayod ta nga sa balaod sa Dios isa ra gyud ang asawa. Brad, mauyon ba kani? Amen, brad. Ikaw, Sister Aurelia, sa balaod sa Dios usa ra gyud ang imong bana. Mauyon kani? Amen, brad. Dili pwede ilisan o di pwede dugangan. Ha? Kinahanglan magkasinabot ta kay di ko mo declare o di ka mo sulti nga moyon ka. Oyon ka ni nga dili pwede ilisan o dili pwede dugangan. Amen, brad. Amen. Ikaw, Sister, moyon ka nga dili pwede ilisan imong bana o dili pwede dugangan. Amen. Nadungog ninyo ha kay di ko mo declare o dili moyon. Mga kaigsuonan, kinahanglan masayod ta. Masabalaod sa Dios. Bisan ngani ang pagtan-aw sa lalaki kung minyo na ka, tan-aw nimo sa usa ka babae, pirti man kung ka pa, ha? Unya na kayo nauhuna nga di maayo sa pananaw sa Dios, brad. Bisag wa pa nato gihimo, nakasala na ta. Busa niingon ko kaganina, ang unang imbitahon sa kasal dili ang tao kundi ang Diyos. Nga naman, kaya ang Diyos nato dili kalimbungan. Imong asawa, brad,
pwede ka manglimbong niya, kaya di naman ni mo kauban sa asa ka mo trabaho. Siya po, pwede manglimbong ni mo, kay dili man kakauban kanunay niya. Pero mga kaigsuunan, nga naminaw karon, ang Diyos nato, dili malimbungan bisan unsay atong gibuhat. Busa ang ikinahanglan, ang Diyos mo'y una natong imbitaron sa atong kinabuhi. Aron, ang atong kinabuhi mulampos kini. Daghan mang nagmalampuson, pero maingon ko, ang pinakagikalipayan sa atong Diyos, kadtong magtiayon nga nilampos sila sa ilang negosyo, sa ilang trabaho, nga nagsalig yun sa Diyos. Daghang mga nilampos karon, oy. Daghan pong wala. Pero mga igsoon, ang nagmalampuson, ang gikalipayan sa Diyos, kadto ra yung mga nagsalig niya. Mga igsoon, dili na ito'y kalimot sa atong katilingban. Nakakita ba mong duha nga naay nagminyo nga wala nagmalampuson, nagbulag? Daghan. Pero ngano man lagi nga nipadayon man mo? Ha? Kung sa kayo nakita, kita magkakabrad, kita ka na nagbulag, na nagmayo, nga relasyon, wala nagkapadayon, pero ngano nagminyo man mo? Amen. Mga igsoon, daghan kayo karon, nagminyo, wala nagmalampuson. Pero daghan pong nagminyo nga nagmalampuson. Kamo kung kamo'y pasundugon, asa man mo sundog, brad? Asa ka mo sundog? Amen. Sa nagmalampuson. Ang nagmalampuson na diha ang pagpaubos o ang pagsinabtanay sa usag-usag. Basta katong giingon ni Brother Algin kaganina, sa Brad, dili pwede ang kalayo o tubig ra ang ikinahanglan. Dili na ang pagpaubos, tawanong pagpaubos kay sinukod na. Ang ikinahanglan, Brad, sister, ang Ginoo gyud mo'y atong ikinabuhi. Kapila siya magkapasaylo? Ikaw ba na? Ikaw asawa. Kapila magkapasaylo kung na imong asawa makasala nimo? Siguro pinagataas upat or kalima ba? Pero unsay giingon sa atong Ginoo sa Mateo, kung naay makasala nimo, kapila pasayloon? Right, yung mga ano? 70 times 7. Ang 70 sa Biblia o ang 7 sa Biblia naanay spiritual nga meaning. Ang 70 nagpasabot na sa kumpleto nga kahikayan sa panahon. Wala na ikulang. Sa usa ka semana pila ka adlaw? 7. Mga igsoon, napakita na nga kung atong ikinabuhi ang atong Ginoo, dili na ta kakita og sayop, magapasaylo ta ngadto sa atong Ginoo. Kaya ang atong Ginoo kumpleto na siya nga naa sa imong sulod. Di kausa, di kaduha, kundi dili kadaghan nga makapasaylo ta. Amen. So salamat kayo sa Ginoo mga igsoon nga niini nga kabuntagon karon ato gyung susihon samtang naglantaw ta niining duha. Kumusta naman ang atong gugma sa atong asawa? Kamu diha nga naglingkod mga magtiayon. Kumusta man ang gugma ninyo sa inyong asawa o sa inyong bana? Okay lang. Mga igsoon, kinahanglan naatay gitawag og restitution. Kinahanglan susiho nato ang atong kasing-kasing. Kay ang atong kasing-kasing kinahanglan ni matag adlaw magsusita. Kay basin biya nag-ipon mo, pero para na lang sa mga anak. Mga igsoon, kinsay nag-usa sa tao? Ang nag-usa sa tao, ang una yun nga nagkasal sa tao, dili si bisan kinsa kundili ang Diyos. Mo nang kinahanglan susiho na to, labi na kita ang mga nangalagad sa Ginoo. Kinahanglan nato ni susiho na tubangan sa Ginoo. Amen. So karon na ako'y mga pangutanan ninyo. Asay dato ganina lahi to ha, tindog sa mga duha. Amen. Okay mga igsoon, paminawa na to ang mga tubag nining atong